Nagain ng resolusyon ng 15 senador para kondenahin ang mga banat ng Chinese Embassy sa ilang opisyal ng ating gobyerno. Pero hindi pa yan lusot sa plenaryo. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si mobile journalist Meremon Reyes. Meremon, ano nangyari o nilalaman itong resolusyon? Jiggy, bago binasa ni Senator Kiko Pangilinan ang resolusyon, nagmosyon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na idaan muna ito sa mga pagdinig. Kailangan daw kasi munang mahinay kung ano ba talaga ang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela na ikinagalit ng China. Pakinggan natin ang pahayag ni Cayetano. I think napakalalim po ng issue na to, and it will be good for us and the public na malaman talaga natin kung anong talagang sinabi ni Commodore Tariela at ano yung palitan ng kuro-kuro. Nauna na pinunan ng 15 senador sa kanilang resolusyon ang kawalan umano ng respeto ng isang opisyal ng Chinese Embassy. Hindi raw responsable ang lengguwaheng ginamit nito. Nanawagan din sila sa DFA na gumawa ng hakbang para protektahan ang dignidad ng pamahalaan ng Pilipinas. Nagpasalamat naman si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa mga senador na tinawag niyang makabayan. At Meremon, yung mga senador na hindi pumirma dyan sa resolusyon ay ano ba ang kanilang pananaw sa usaping ito? Jiggy, may opinion nga riyan si Senator Rodante Marcoleta at nakipagdebate pa siya kay Senator Risa Hontiveros matapos itong punahin ang anayay troll farm at personal attacks ng Chinese Embassy sa kanya at sa mga opisyal ng PCG. Hirit ni Marcoleta, paano raw masisiyahan ang China kung lagi raw silang ipinipintang kontrabida? Pakinggan natin ang sagutan ni Senator Risa Hontiveros at Senator Rodante Marcoleta. Tinanong nga ako ng Chinese ambassador, sana man lang o kaya gusto naming mangyari kung paano nyo pinakikitunguhan naman ang Vietnam sapagkat claimant din naman sila, pare-pareho tayong claimant. Sana hindi naman yung paraan na parang kami masyado naman kaming kontrabidang. Gusto pa nila patahimikin kapag may mga pinuno ng gobyerno sa executive man o dito po sa legislature na magrereklamo. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga ang gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan. Jiggy, bukod kay Marcoleta, hindi rin kasama sa pumirma sa resolusyon si Senador Robin Padilla. Sa pagdinig sa Senado kahapon, hinamon ni Padilla ang Coast Guard na gumanti sa mga pag-atake ng China, bagay na kinontra naman ni Tariela. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Alam natin na ang China ay humahanap ng paraan para maisisi sa atin ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. The moment we use our water cannons, the Chinese Coast Guard may have a justification to increase their aggression to the next level. Samantala, Jiggy, sumagot naman ang political strategist na si Ronald Llamas sa patutsada sa kanya ng Chinese Embassy. Nagugat ang sagutan nila ng tawagin ni Llamas na trolls in suits ang mga opisyal ng embahada. Sagot naman ng Beijing, tila pag-atake ito ng hyena in a sheep's clothing na nagpapanggap umanong political analyst. Itinama naman ito ni Llamas sa isang post at sinabi wolf at hindi hyena in sheep's clothing. Pinuna naman ulit ng embahada si Llamas dahil tila hindi raw nito alam ang pagkakaiba ng wolf at hyena. Ayon naman kay Llamas, hindi na siya nagulat na tilang hindi nakuha ng embahada ang kanyang punto. At sa pagpapatuloy naman ng diskusyon sa sesyon ng Senado, suwestyon ni SP Soto ang posibilidad na ideklarang persona non grata si Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei. Habang si Senador JV Ejercito naman gustong hilingin na palitan si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Paglilinaw naman ni Senator Ping Lacson na tanging ang Pangulo lang daw ng bansa ang pwedeng magdeklara sa isang foreign official bilang persona non grata. Kaya naman, aaralin ngayon ng Senado yung posibilidad ng paghahain ng resolusyon na may kinalaban dito. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Meremon Reyes live mula sa Senado.
Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.